ito nga pala. Kanina, actually, masama pa talaga pakiramdam ko. Bali, excuse me. FB lang muna ako, YouTube, nakikinig ng mga balita. Wala hindi tayo makapag-record ng maayos. Excuse, kasi nga matamlay pa yung katawan ko at hindi pa ganun ka pulido yung isip natin para mag-isip ng ganitong mga issue o magbigay ng mga discussion, analysis. So, nung napakinggan ko to, yung statement ni Senator Amy, biglang parang parang nabuhayin ako ng dugo dahil nga hindi ko alam kung naawa ako o talagang na gusto ko lang mag-share ng info or ng saloobin ko about dito sa nangyayari nga na to. So, yung stand ko kasi, sa totoo lang yung stand ko kasi dito sa mga politician natin, nagsimula ako dyan kay PBBM. Alam naman ng lahat yan, lalo dun sa Bataan. So nung napunta ako ng Manila, so wala akong magawa na gusto ko magtawag dito coverage, mag video para kumita sa YouTube. So para ma-monetize pati FB. So nasama ako dito kay sa mga vlogger. Tapos nako-coverage namin minsan si Senator Amy, kaya medyo na bumili ba ako dito kay Senator Amy. Talaga namang natural at stricto, pero syempre kasi bukod sa ate politician, tsaka stricto siya, talagang on point magsalita. Isa yun sa mga nakakahanga na dahilan kung bakit talagang naging maano ako kay Senator Amy, maano yung loob ko, yung tipong hindi naman panatiko, yung bang maging idol ko siya dahil nga sa galing niya magsalita, tapos punto sa punto, kasi karamihan alam naman natin maraming makapasikot-sikot, pero dito kay Senator Amy talagang kung ano yung issue, kung ano yung solusyon, sasagutan niya na agad. So walang paligoy-ligoy pa. So panoorin natin to at maya-maya may share ako na narinig ko nun sa mga ilan sa mga staff niya na nakikita ko ngayon na talagang totoo nga talaga. At yun nga talaga ang nangyayari. Kung baga tumagal kaya siguro nagkaganito si Senator Amy. So pakinggan ulit natin tong statement niya para mapagtagpi natin na nasaktan talaga to si Senator Amy. Bilang ate, mahirap kasi talaga maging ate o maging isang panganay. Kahit sa naman sa atin kahit sino panganay, kasalanan ng kapatid, damay talaga yung ate, dinadamay ng lipunan. Pero para sa mga panganay, at katulad nga nito ni Senator Amy na ate, kahit wala siyang ginagawang mali o itama man niya, o kahit saan siya magtago, talagang siya ang pinuputakte ng mga mahihina ang ulo. So eto, pakinggan natin mula sa puso, at parang maiiyak na yata si Senator Amy sa kanyang mga sasabihin, kasi nga sa damdamin kumbaga siguro matagalan niya na talagang dinadamdam tong at hindi lang siya makapagsalita dahil nga alam naman natin yung utak ng mga tao, binibigyan ng kahulugan lahat at hindi muna tinitignan yung saloobin ng tao. So kahit masama yung paramdam natin, diretso tayo. Okay? Let's go. Ay buong kailangan at demokrasya. Protektahan mo ang ating vice-presidente.
Ayman. Higit sa lahat, hapusin ka lang mo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan ng siya ng kaliwanagan at pag-iisip. Isipin po siya at ilayo sa mga tuwalong nakakawin sa palasyo. Ipaalala ko sa kanya ang pangalan ng aming Ama para sa So yun, nabanggit din ni Senator Amy yun sa kanyang ama. Medyo mag-throwback tayo ng konti. Alam naman natin nung panahon ni Apo Lakay, tsaka kahit hanggang ngayon, kahit sino namang mataas, kapag may o kahit ordinaryong tao nga kapag may tinuring kang kaibigan o pinili kang kaibigan o sa politika naman merong ang napili na akala mo makakatulong, binigyan ng posisyon o sa soma total yan ng mga naging nakapaligid sa kanya. Kasi lahat naman ng tao sa umpisa mabait yan hindi mo talaga alam kung sino ang pwedeng tumuklaw sa iyo dyan o pwedeng mang-engganyo o maengganyo ka na maging na mapunta ka sa mali. So napakahirap talagang uusisain mo kahit sino. So depende pa na kung makikita mo agad yung totoong kulay na isang tao. Kaya siguro nasabi ni Senator Amy na sa mga nakapaligid sa kanya, kasi nga nagka-trauma na sila dati pa sa kay Apo Lakay sa kanilang tatay, dahil nga nagtiwala siya sa mga tao na napili niya para tulungan siya at matulungan ng bansa na maging payapa at maging ayos, lalo sa panahon na kinakailangan. So yun nga, hindi nila sukat akalain na may bumabaligtad talaga. So hanggang ngayon, hindi imposible, posible talagang meron at merong mga taong ganun pa rin, hindi lang sa politika, maging sa totoong buhay. Yung akala mo kaibigan mo pero biglang tatagilid na pala, o mga kaibigan mo na akala mo nabibigyan ka ng magandang mga opinion o talagang pabor sa'yo, pero naiaakay ka pala sa mga maling desisyon. Hindi mo mawawala yan kaya yung mga nagsasabi na parang hindi makatotohanan yung nangyayari, salita pa lang kung papakinggan nyo kung paano magsalita si Senator Amy, maiiyak na, pinipigilan lang. At siguro yan nga yung nakapagpatinag sa akin para kahit papano mag-react dito sa video, kasi nga naman kumbaga tago sa puso yung sinasabi ni Senator Amy. Totoo talaga, walang paligoy-ligoy. Yung may mga nasasabi pa dyan, na lang siguro yon, hindi nila matanggap o talagang haters na sila. So tuloy natin para makita natin. Makinig sana ang kasaysayan humubog sa aming pamilya. Napakinggan na ang sumawo ng nakarami. Huwag pupunin ang aming tiwala. Huwag sayang pagkakataon. Huwag ipangbayan ang bayan sa mga sakin at uhaw sa posisyon. At sa bawat araw ng panunungkulan, naging ihuli ang kanilang sarili. Bigyan ko po ng nasasawa ang bawat Pilipinong nakakang sa kalukulan. Manungulan para sa tama. Labanan ang pesta ng mga mapanungulan, ng mga puso sa kawalang-mayang pagkakayanan dahil sa kakawat at kakawal ng nakakawan sa kapangyarihan. Kami po
ay hindi mo itinataas ang mga dalangin para sa mas makatotohanan ng pagbago at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga ng ating ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ng bansang So ganito yan, bilisan na natin kasi parang nananamla yung katawan ko. Nung nasasama ako sa coverage ng mga vlogger, so nakiki-video din ako doon, nakiki-coverage. Dito meron yata silang parang assistants sa school sa Caloocan. Bali nung nagko-coverage na kami doon, then ayun nga, malayo yung susunod na tutulungan nila, malayo yung susunod na, pero Caloocan din, pero malayo yung susunod na school na tutulungan nila. Then kung mamamasahe kasi ako, hindi aabot yung biyahe. So nakisakay ako doon sa sasakyan ng pulis, sa mobile ng pulis. So nung nakisakay ako doon para makapag-coverage palalo kay Senator Amy, may nakasabay din ako doon na sumakay na staff pala, staff ni Senator Amy. Then ayun nga, nung nasa biyahe na, nagkakakwentuhan yung staff ni Senator Amy. Ay hindi, nagtanong pala yung pulis, yung nagdadrive, kasi nga syempre kwento-kwentuhan habang biyahe. Tinanong niya yata noon kung pumunta si Senator Amy sa birthday ni PBBM o pumunta si PBBM sa birthday ni Senator Amy. Nakalimutan ko na, basta ang naging usapan is, ang bottom line is, nung pumunta daw si PBBM sa bahay ata ni Senator Amy kasama yung madaming PSG niya, ultimo daw pati sa sala o sa kitchen, double check, talagang inuusisa kung gaano kalinis, kung ano yung kumbaga para hindi mapano yung Pangulo. So siguro sa iniisip nila kapatid naman yan, kakain lang naman or bibisitahin. Nakaraan pa to siguro mga 4 months na yata, 5 months ago or 4 to 5 months ago nung time na yon, nung narinig ko yun. So share ko lang din sa inyo kahit papaano para mapagtagpi nyo kung gaano, para makita natin yung katotohanan at yung pakiramdam ng isang ate. So yun nga, sabi nga nung isang staff ni Senator Amy, parang nagtataka siya sa mga PSG ni Pangulong Bongbong Marcos na ganun kahigpit, samantalang ang pinuntahan naman ay ate at kakain lang naman, kumbaga dahil nga birthday, kakain doon, kamustahan kahit papano. Parang napakahigpit talaga ng PSG at parang di pa yata sila nakapag-usap. Then ayun nga din, sinasabi nga din doon na hindi daw talaga nakakapag-usap sila, madalang na madalang, kasi nga sobrang higpit ng PSG. At hindi ko pa nakalimutan ko yung iba pang detalye. So kung check naman natin, talaga naman mahigpit talaga at totoo yung sinasabi na hindi sila gaano nakakapag-usap. Tapos syempre may pamilya si kapatid niya, si PBBM, kaya busy din sa mga anak tsaka sa trabaho sa pagiging pangulo. So siguro tong tong mga nasasabi ni Senator Amy ay bigat ng damdamin sa mga nangyayari, kasi nga hindi sila nakakapag-usap ng talagang matagal, as in yung
5 hours, 6 hours kayong mag-uusap o 4 hours o kahit nga 3 hours siguro hindi. So ang nakakausap palagi ni PBBM diyan yung mga taong nakapaligid sa kanya, pati yung mga inassign niya. Lalo dito sa sa ayun nga yung nangyayari na sa mayroong PI tapos pabor nga daw si PBBM. So ayun nga, naguguluhan talaga ang ating Senator Amy. So hindi niya matukoy kung ano yung point to point na detalye o accurate na gagawin ni PBBM, kasi nga is hindi ganoon sila nakakapag-usap at mas madalas pa yung mga nakadikit sa kanya. Kaya siguro dito sa panalangin ng Senator Amy ni Senator Amy parang pinapasa Diyos niya, kasi nga kada kasi magsasalita, napansin ko kada magsasalita na lang si Senator Amy o kahit hindi nga siya nagsasalita hinahanapan pa rin siya ng butas ng mga taong mahikitid ang utak. So pag nagbigay naman siya ng statement, ginagawa naman pang atake sa kanila. So dito sa mensahe ni Senator Amy, siguro ni-release niya na lahat ng saloobin niya, hindi man direct to the point, pero doon pa lang sa mga pananalita niya, konti na lang hahagulgul na yung alam niyo yung kumukunot na yung boses, yung umaano na yung parang konti na lang CCB na siya, na mauwi sa may iyak, kasi nga syempre ramdam niya yung nangyayari. At imbis na makapagsalita siya ng maayos, hindi niya alam kung paano siya lulugar, kasi bawat kilos niya may nasasabi yung mga tao. So gaano kahirap yon. Kahit naman tayo, yung mga katulad ko, panganay, yung iba dyan panganay, babae at lalaki, kada kilos ng mga kapatid mo kada kilos ng mga kapatid mo may mangyari dyan masama o mapagalitan, damay talaga yung ate o yung panganay. O katulad ko, ganun din ang mga nararanasan ko. Kaya makikita mo talaga sa kanya na accurate at totoong yung mga sinasabi niya, totoo talaga at straight to the point. So kahit hindi pa okay yung pakiramdam natin, hihingal-hingal pa nagbigay na tayo ng reaksyon para naman makita ng iilan at ma-share nyo na kung gaano ka support naman si Senator Amy. Kaya nga lang, kahit anong 100% na support niya, kung hindi niya na makapa o hindi niya kahit siya naguguluhan sa nangyayari, naguguluhan na, naiipit pa, tapos na nababatikos pa, sobrang hirap. So parang hindi mo talaga alam kung paano talaga gagawin Kaya sana maintindihan natin yung ate na nasasaktan din, at priority lang naman ni Senator Amy makatulong lagi sa bayan. Yun lagi ang nakikita ko sa kanya. Tsaka napaka-talinong tao, napaka sa kapwa, matulungin. So ayun lang, tuloy natin tong video. Hiningal ang commentator nyo, bawi ako. Pilipinas, kaysa ng mundo sa pangarap ng kaunlaran at binaya ng kapayapaan. Amen. Salamat po, Mr. Amy Marcos. So yun, isang mabilis na na tayo pagtatapos. Para sa akin yung stand ko nga, ulitin ko kung hindi kasi nung nagets ng ibang tao, yung stand ko sa kanila, example na sinabi ko kanina is nauna talaga akong sumuporta
nung nasa Bataan pa ako kay PBBM. Kasi nga dahil nga natalo siya, dinaya noong 2016, parang talagang bilang isang Pilipino citizen, boses na rin ako para makatulong sa mga kababayan, lalo sa mga kabataan na namamanipula ng mga dilawan at pinklawan. So punta na tayo dito ngayon sa issue ngayon sa nangyayari. Yung stand ko is tama, sumuport ako kay PBBM. Sumuport din ako kay Senator Amy kasi parehas naman talagang magaling. Pero dahil nga dito sa hindi malaman kung anong relasyon sa kanila ni Tambaluslos, ni Speaker at ni Speaker Martin at ni PBBM, kaya nag-aaga nito si Senator Amy. Tatandaan nyo, hindi tayo fully support sa lahat. Kumbaga, kung sino yung talaga nakikita nating totoo, mag-stand tayo doon. Kung medyo nag-aalanganin, hold muna. Kumbaga, kaysa mag-focus ako doon, magpo-focus ako dito sa magagaling na iba pang ngayon katulad ni Senator Amy, pati yung iba pa. Pero hindi ko agad titirahin si PBBM o sino man na direct to the issue. Kumbaga, alanganin kumbaga, sumuport ako sa'yo tapos biglang nag-alanganin, hold muna ako sa'yo. Kumbaga, pass muna ng konti. Pero to si Tambaluslos kasi, kitang-kita naman siya yung apple of the eye na talagang nagkakaroon ng diferensya buhat nung nadikit na siya dyan at naging speaker. So, naging magulo, kaya hold muna. Hold muna, kumbaga focus muna sa positive. So yun, para sa akin gano'n, kung sino yung okay at sino yung talagang nangangailangan ng tulong at para maging backup or maging boses, mag-stand para sa pinaglalaban ng tao, mahina man siya o malakas, basta isa siyang totoong tao at talagang para sa bayan, makikiboses tayo dun. At yun, ulitin ko sa mga negative at parang alanganin, ano muna ako dyan, laylo. Kaya sa ibang issue muna tayo. So yun, maraming salamat. Pakishare nyo to para kahit papano may iba kayong idea, extra idea na marinig, hindi lang sa pare-parehas na opinion. So yun, maraming salamat kay BTN, palag kahit may sakit. Salamat sa lahat ng sumusuport pa rin. So YouTube, Facebook, TikTok natin nakaban pa din, hindi ko alam kung paano maayos, pero sana maayos kasi medyo malakas tayo doon. So maraming salamat. Let's go.